Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Health Department ang patuloy na serbisyo at benepisyo na hatid ng PhilHealth. Pilipinas pinaalis ang tinaguriang monster ship ng China sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Mga magsasaka, hindi dapat mapag-iiwanan sa panahon ng anihan ayon kay Pangulong Marcos Jr. Sako-sakong bigas, ibebenta ng Agriculture Department sa mga lokal na pamahalaan para mapababa ang presyo. Presyo ng kamatis, nagsimula ng bumaba. COMELEC, magpupulong kung dapat ba na pansamantalang suspindihin ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national and local elections. At posibleng paglipat ng POGO operation sa Visayas at Mindanao, tinututukan ng PAOK. Sa kapapasok lamang po na balita, magpupulong ang Commission on Elections kaugnay sa posibilidad na pansamantalang suspindihin ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Kumuha tayo ng detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe. Luisa. Joshua, nagpupulong nga ang COMELEC sa ngayon at ito ay kaugnay naman sa 5 mga naideklarang nuisance at disqualified candidates ng Commission on Elections na posibleng madagdag ang pangalan sa barota para sa 2025 national at local elections. Ito ay matapos maglabas ng temporary restraint. Babalikan natin ang ulat na yan ni Luisa Erispe. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health at PhilHealth na tiyakin ang mabilis at kumpletong healthcare services sa bawat Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may access sa serbisyong medikal ang bawat Pilipino. Kaya sa pulong kasama ang Health Department kaninang umaga, naging malinaw ang direktiba ng punong ehekutibo sa DOH. Hindi dapat anya matigil ang mga serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy para sa state-owned health insurer. Noong nakaraang taon, magugunitang pinawi ng Pangulo ang pangamba ng mga miyembro ng PhilHealth at tiniyak na hindi maaapektuhan ang serbisyo nito. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Hinimok din ng Pangulo ang DOH na ituon ang kanilang pansin sa pagpapalakas sa mga hakbang para maiwasan ang mga sakit kumpara sa panggagamot. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagdi-digitalize ng DOH upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Ngayong panahon naman ng pagtatanim ng mga magsasaka sa bansa, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture na tiyaking maihahatid sa mga magsasaka ang lahat ng uri ng tulong para maiwasan ang anumang pagkaantala ngayong planting season. Sa kanyang pulong kahapon kasama ang Agriculture Department at Economic Managers, binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat maabala ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Nagbigay direktiba rin ang punong ehekutibo sa Budget Department na gawin ang mga kinakailangang hakbang para umagapay sa mga magsasaka. Partikular na rito ang napapanahong pagbibigay ng budgetary support sa agriculture sector. Kumpiyansa naman ng DA na sa pamamagitan ng napapanahon at sapat na tulong, lalo na sa abono, dekalidad ng mga binhi, gayon din ang makabagong teknolohiya, kaya ng mga magsasaka na makamit ang mas mataas na ani at produktibidad. Mula PTV, Kenneth Pasyente.
Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtitiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy naman ang pagbaba ng trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa pinakahuling trust and performance ratings sa fourth quarter ng 2024 tugon ng masa survey ng Okta Research mula November 10 hanggang 16 ng nakaraang taon. Sa naturang survey, nakakuha si Pangulong Marcos ng trust and performance rating na 65% at 64%. Bumaba naman sa 49% ang trust rating ni VP Sara mula sa 59% noong third quarter ng 2024 survey, habang ang kanyang performance rating naman ay naging 48% mula sa 52%. Sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay patuloy namang nakakuha ng trust and performance ratings mula sa mayorya ng adult Filipinos. Samantala, si Chief Justice Alexander Gesmundo ay nakatanggap ng trust ratings na 10% at performance ratings na 8%. Nananatiling matatag ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pa rin sang-ayon ng Pangulo na dapat ma-impeach si VP Sara. Nobyembre na nakaraang taon ang sinabi ng Pangulo na aksaya lang ng panahon kung umusad ang impeachment laban sa ikalawang Pangulo at walang Pilipinong makikinabang sa prosesong ito. Inihayag pa ng Pangulo na sakaling matuloy, matutuon lamang ang oras at atensyon ng mga mambabatas dito, imbes na sa mga bagay na pakikinabangan ng mga Pilipino. Inilarawan din ng Pangulo ang impeachment bilang storm in a teacup o isang maliit na bagay na ginagawang malaking issue. Magkakaroon ng teleconference sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, alas 9:30 mamayang gabi, nakatakdang mag-usap ang dalawang opisyal sa pamamagitan ng isang phone call. Matatandaang Nobyembre ng 2023, nagkita ang Pangulo at si US Vice President Harris sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Conference. Kabilang sa kanilang natalakay noon ang isyu ng West Philippine Sea at ang mga hakbang ng Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nobyembre naman ng 2022, bumisita si Vice President Harris sa Pilipinas at nag-courtesy call kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, kung saan pinuri ni Harris ang matatag at pangmatagalang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa kooperasyon sa seguridad at ekonomiya. Samantala, balikan natin si Luisa Erispe sa balitang may posibilidad na pansamantalang suspindihin ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Luisa? Joshua, nagkakaroon nga ng pagpupulong ngayon ang COMELEC. Hinggil naman ito sa 5 mga nadeklarang nuisance at disqualified candidates na pinadadagdag ng Korte Suprema ang mga pangalan sa balota para sa 2025 national at local elections. Ito'y dahil naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa pagkakadeklarang nuisance candidate at disqualified candidates ng COMELEC kina Subair Gintum Mustafa na isang senatorial aspirant, Ilocos Sur 1st District Representative candidate Charles Sabellano, Tito Bulatay Balintay, aspirant sa pagkagobernador ng Zambales, Edgar Erice, natatakbo bilang 2nd District Representative ng Caloocan City, at Florendo de Ramos Ritualo Jr., natatakbo bilang sangguniang panglungsod member ng San Juan City. Giit ng Korte Suprema, Joshua, dapat gawan ng paraan ng COMELEC na makasama ang pangalan ng mga naturang kandidato sa mga balota kahit pa nagsimula na sila sa pag-iimprenta noong January 6. May sagot naman agad ang COMELEC at sabi dito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mayroon ang isinasagawang emergency meeting ngayon ang komisyon para pag-usapan kung isususpindi muna ang pag-iimprenta ng balota, pero sinisiguro nilang tatalima sila sa utos ng Supreme Court. Narito naman ang pahayag ni Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, hinggil sa inilabas nilang temporary restraining order. So the TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court, yes.
Joshua, sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na desisyon ang COMELEC hinggil nga kung isususpindi nila ang pag-iimprenta ng mga balota. Ang sinasabi dito kasi ng COMELEC ay bawat pangalan sa balota ay may serial number yung bawat kandidato dahil nga automated ang elections natin sa ngayon. Kaya pag-aaralan nilang mabuti kung paano idaragdag yung pangalan ng mga kandidato na pinadaragdag ng Korte Suprema. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Luisa Erispe. Kasabay ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyang iban ang pogo sa bansa, ibinahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga napagtagumpayan nila sa nakaraang taon. Sa panayam kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz sa programang Bagong Pilipinas ngayon, nasa 80% na ng mga pogo ang naipasara at napatigil ng kanilang komisyon. Patuloy din nilang tinututukan ang mga guerrilla operation o small-scale pogo, partikular sa Visayas at Mindanao. Binanggit din ni Yusek Cruz na malaking tulong ang koordinasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan para tiyaking wala ng operasyon ng pogo sa kanilang nasasakupan. Ayon pa sa PAOK, nakapagpaalis sila ng humigit kumulang 27,000 pogo workers, katuwang ang Bureau of Immigration. Maganda kasi ngayon dahil katuwang na natin yung DILG at maganda yung coordination namin ni Secretary John B. Cremulya. And of course yung DOJ kasi sila yung tumutulong sa amin sa pagpapile ng kaso. Kasi wala na ho talagang binigyan ng permit ang ating PAGCOR at ang directive po ng ating butihing SILG, John B. Cremulya, ay wala na pong i-renew ng mga permits. Ang local government units po, hindi na ho sila pwede mag-renew ng mga permits. Lalong-lalo na po yung sa mga pinagdudadahan po ng mga Pogo Hubs. Target ng Department of Agriculture na magbenta ng NFA rice sa halagang 38 pesos sa mga lokal na pamahalaan. Kapantay o mas mura ito sa 38 hanggang 65 pesos na kada kilo ng bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. 300,000 sako ng bigas ang nakahandang ibenta ng National Food Authority. Ayon sa NFA, itinuturing na non-regular o palumang stock ang mga bigas na 2 buwan nang nakaimbak sa bodega pero maganda pa rin ang kalidad. Kailangan na itong ilabas ng ahensya para bigyang daan ang mga papasok na ani na mga magsasaka ngayong harvest season. Sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati ang mga investigasyong ilulunsad ng Kamara sa mga susunod na linggo. Kabilang dito ang issue sa smuggling at hoarding na nakakaapekto sa mga magsasaka at sa inflation. Gayon din ang umano'y underutilized na pondo ng PhilHealth, ang bilyong-bilyong pisong halaga ng umano'y expired na gamot at ang confidential funds. Unti-unti nang bumababa ang presyo ng kamatis. Ayon kay Agriculture Department spokesperson Arnel de Mesa, bagamat elevated pa rin ang presyo ng kamatis, mas mababa naman na ang presyo nito kumpara noong mga nakaraang araw. Posible namang magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo nito sa huling bahagi ng Enero o unang bahagi ng Pebrero, kung saan babalik na rin ang produksyon ng kamatis. Una nang sinabi ng DA na dahil sa mga sunod-sunod na bagyo noong huling quarter ng 2024, kaya nagkaroon ng kakulangan sa produksyon ng kamatis. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang Department of Health o DOH sa pagtugon sa mga suliranin ng bansa sa kalusugan at nutrisyon ng kabataan, partikular ang pagkabansot. Dahil dito maglulunsad ang DSWD ng first 1,000 Days of Life Conditional Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layo ng programa na tulungan ang mga kababaihan nagbubuntis o may anak na hindi hihigit sa 2 taong gulang. Binigyan din rin ng kalihim ang kahalagahan ng programa para mapababa ang kaso ng pagkabansot sa bansa. Positibo ang Department of Finance o DOF na magtutuloy-tuloy ang malagong ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod pang taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Finance Undersecretary Domini Velasquez na papalo sa 6% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa hanggang sa 2028. Bukod aniya sa World Bank, nakikita rin ng Asian Development Bank at International Monetary Fund na mas mataas pa sa 6% ang paglago sa susunod na 2 taon.
sektor ng serbisyo ang nakikita ng DOF na may pinakamalaking maiaambag para patuloy na lumago ang GDP ng bansa. Tinitingnan din ang manufacturing at industriya ng agrikultura para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Nakikita natin for the next few years, mga at least 6% for the next hanggang 2028, at least 6% ang growth natin. Siguro para maihambing sa ASEAN, ang isa lang sa mas mabilis sa atin, Vietnam actually noong 2024, lumago na ng 7%. Pero sunod na tayo sa Vietnam na mga 6%. Ako di ay si Mrs. Edwina Colobong. Nagpuyo sa Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province. Isa sa mga agrarian reform beneficiaries. 1982, ma'am, nagsugod mi og panguma bilang usa ka tenant. O sa dihang nagpadayon na mi og panguma niabot ang agrarian reform, murag dili unta gid ni musugot. Tungod kay hadlok ni ma'am within 30 years prisuhon. Imbis nga matigulang nami mag-agwanta ni sa prisuhan tungod kay ngano daw nga nag-assume mi og usa ka luna sa yuta nga wala man lang mi kabayad. Ang area na mo ma'am is 2.7 hectares. Amo na siya ang natanuman og lubi og nakuprasta na namo sa pagkakaron. Ang among gibati ma'am nga ihatag na ni President Bongbong Marcos sa amo ang luna sa yuta. Dako kayo mo pagpasalamat tungod kay kung dili patungod sa ihang paghatag ni anang yuta ma'am, dili gid ni taon makabayad. Muna nga among gipasalamatan si President Marcos nga naabot sa iyang una nga iyang ihipang hatag sa mga taong kabus. Amo gid nang gipasalamatan sa iya. Dako pud kaayo ang among pagpasalamat kang Secretary Estrella III nga isa-usab siya nga naning kamot nga matabangan in taon ang mga kabus nga mahatag sa amua ang luna sa yuta. Kini nga maong yuta nga among naangkon ma'am sa agrarian reform, amo ni siyang atimanon kay para nga masunod pa kini sa among mga anak kumaabot. Nakaranas ang ilang bahagi ng bansa ng pag-ulan dulot ng epekto ng shear line, easterlies at amihan. Dahil dito, nagkaroon ng pagbaha sa ilang lugar, partikular na sa Bicol Region. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay ating Pag-asa Weather Specialist, Benison Estrareja. Magandang gabi po, sir. Good evening po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa paligid ng bansa, pero magpapatuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi, dulot pa rin ng mainit na easterlies or yung hangin galing Pacific Ocean at ang malamig na amihan galing naman po dito sa may Siberia. Asahan ng mataas na tsansa ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region, and Socsordén within the next 24 hours. Epekto yan ng easterlies, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Meron naman tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan over Cagayan Valley, Cordillera Region, gayon din sa Aurora, Quezon, Laguna, gayon din sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Bicol Region dahil pa rin yan sa northeast monsoon or amihan. Dito naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng mga pulupulong mahinang pag-ulan lamang dulot ng amihan. At ang rest of Visayas and Mindanao may mga isolated rain showers or thunderstorms na mararanasan. Madalas po yan pagsapit ng hapon at gabi. And so far, wala na tayong gale warning or banta sa matataas na alon. Subalit andyan pa rin ang maalon na karagatan sa silangang baybayin po ng bansa. Epekto na rin na bahagya nitong northeast monsoon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Yes, Sir Benison, si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Maitanong lang po natin, hanggang kailan po natin mararanasan itong mga pag-ulan? Yung mga pag-ulan po natin actually magpapatuloy pa rin. Kung yan ay dulot po ng northeast monsoon hanggang sa early March pa po, and then at some point magkakaroon pa rin ng epekto ng shear line kapag po lumalakas yung amihan, tapos nandyan din po yung ITCZ, magpapatuloy din po in the coming weeks. Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estrareja. Samantala, si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo ang tatayo bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon yan kay House Secretary General Reginald Velasco. Maalala nga nagbitiw sa posisyon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil sa kanyang kalusugan. Si Kimbo ay nagsilbing Senior Vice Chairperson ng naturang komite. Bago magbitiw, si Ko. Mas paiigtingin pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP
ang mga hakbang para maiwasan ang insidente ng bird strike. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, tiniyak ni Kaap spokesperson Eric Apolonio na may ginagawa na silang hakbang para i-upgrade ang kanilang mga teknolohiya. Sa katunayan, nagkaroon na sila ng 3 araw na seminar para rito kasama ang kanilang mga tauhan at mga private airport operator. Pagtitiyak pa ng Kaap, katuwang na nito ang DNR at mga airlines sa pagbusisi ng pagtaas ng kaso ng bird strike. Muling nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na huwag basta maniwala sa mga natatanggap na mensahe na may kaugnayan sa kanilang mga programa. Kasunod ito ng mga kumakalat na text message na nagsasabing makatatanggap ng 3,000 pisong cash assistance mula sa ayuda para sa Kapos ang Kita o AKA program, kapalit ng pagbibigay ng mobile number. Paglilinaw ng DSWD, wala itong katotohanan dahil ang AKAP ay isang programa na nakalaan lamang sa mga manggagawa o empleyado na minimum wage earners. Hindi rin sila nagbibigay agad ng pera dahil ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay dumadaan sa pagsusuri at rekomendasyon ng mga DSWD social worker. Muling hinimok ng DSWD ang publiko na beripikahin muna mabuti ang mga natatanggap na mensahe upang hindi maloko. Malaking tulong ang school museum sa pag-aaral ng mga kabataan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman ang isang museo sa Sarat, Ilocos Norte planong magdagdag ng artifacts. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Mga lumang kasuotan at mga antigong kagamitan sa bahay. Ilan lamang yan sa mga makikita sa museum na ito sa Sarat Central School sa Ilocos Norte. Inaayos at pinaganda ng pamunuan ng eskwelahan ang museo para makatulong sa mga kabataan lalo na sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Yung museum ay nagsisilbing kumbaga meron tayong tinatawag na experiential learning na kung saan hindi lamang yung mga artifacts ang dinitignan ng mga bata kundi sa pamamagitan ng pagbisita nila sa museum mayroon silang matutunan regarding sa cultural tradition at kasaysayan ng isang school at community. Isa sa mga dahilan kung bakit pinaganda ang museum ay para mahikayat ang ibang mga paaralan na pagandahin din ang kanilang mga museo at para lubos na mapakinabangan ng mga estudyante. Plano ngayon ng SCS na magdagdag pa ng iba't ibang artifacts kagaya ng mga sinaunang pera na ginamit sa kalakalan sa bansa. Ilan nga sa mga kagamitan na nakadisplay sa museo ay idinonate o ibinigay sa eskwelahan. Laking pasasalamat po namin sa mga taong bayan ng Sarat, Ilocos Norte dahil napaka-generous po nila nang kami po ay lumabas upang humingi ng mga artifacts na ito na may di-display sa ating museum. Taong 1998 nang itatag ang museo ng Sarat Central School. Sa taon ding ito, ginawaran bilang Best School Museum sa buong Pilipinas. Ang SCS ay itinayo sa tuktok ng isang burol kung saan tanaw ang Padsan River at nagsilbing watchtower noong panahon ng pananakop ng Kastila. Mula PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Tungkol sa panukalang pag-abyenda sa doble plaka law na pagkasunduan sa Bicameral Conference Committee ang pagkakaroon na lang ng isang plaka ng bawat motorsiklo at wala na ring RFID. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Isang plaka na lang para sa mga motorsiklo. Ito ang napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee hinggil sa panukalang pag-amyenda sa doble plaka law. Isa pa sa napagkasunduan, wala na ring RFID. Wala nang plaka sa harap, sa likod na lang. Kasi ang ano rito, we have about 9 million backlog. Mas mabuti ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, nagkaroon ng problema ang LTO sa RFID at sapat na raw ang plate number. LTO themselves said that nagkakaroon ng problema with RFID yung pong pag-leak. And at the same time, sabi nila yung plate number alone is enough for the enforcers to verify yung veracity and yung identification. Hinggil naman sa backlog sa plaka. Yung initial commitment was June 2025. The more realistic commitment on the part of LTO is June 2026. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Public Services, may mungkahi si Senator Grace Poe sa pagbuo ng isang advertisement. Ito ay pangontra sa habal-habal.
baka pwede kayong gumawa ng commercial na yung mga na-aksidente, literal. Pag nangyari sa inyo ito, nabalian kayo o nabawian ng buhay ang isang mahal nyo sa buhay, wala kayong insurance kung private ang usapan ninyo at walang accredited TNBS na kasama. On the part po sa LTFRB, tutulungan po namin through DOTR. Kaya po namin gawa ng ganong klaseng infomercial, and then our players will help us disseminate it through our Facebook naman po. Inungkat din sa pagdinig ng komite ang issue sa discount sa TNVS. Tanong ni Senator Raffy Tulfo, bakit hindi na lang ipasalo ito sa TNCs? Yes, Mr. Chair. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Nalalaman pala nila yan na discounted pag halimbawa sinabi kung saan pupunta. Alam mo, sinabi ko ng school, estudyante ka. So mahirapan ka makakuha ng booking. Mula sa PTV, Daniel Mananastas, Balitang Pambansa. Nasa mahigit 30,000 pamilya ang apektado ng shearline ayon sa OCD. Gobyerno agad namang rumesponde. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Marlon Aton ng PIA Bicol Region. Umabot sa 35,743 na mga pamilya o 158,968 na individual ang apektado sa Bicol Region ng walang humpay na pag-ulan sa rehiyon dulot ng shearline ayon sa datos mula sa Office of the Civil Defense Region 5. Nasa 46,709 na individual ang inilikas sa 77 evacuation centers dahil sa banta ng panganib sa baha at posibleng landslide sa mga lubhang apektadong mga lugar. Patuloy naman ang pamamahagi ng DSWD Regional Office No. 5 ng mga food and non-food items sa mga apektadong mga mamamayan. Hanggang kahapon, January 13, ay umabot na sa kabuang 7,987,362.56 centavos ang halaga ng mga food and non-food items ang naipamahagi ng naturang ahensya. Pinakamalaki ang naipamahagi sa bayan ng Paracale, Camarines Norte na umabot sa higit 3.4 million na sinundan naman ng lalawigan ng Sorsogon na umabot sa 2.4 million. Tinambak, Camarines Sur na may 1.7 million at Matnog, Sorsogon na umabot sa 346,000 na halaga ng ayuda. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue retrieval operations sa isang naitalang nawawala sa Viga, Catanduanes sa gitna pa rin ng pag-ulan sa lugar. Mayroon ding isang nalunod at namatay sa Irosin, Sorsogon dahil sa ulan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala ng OCD sa mga Bicolanos ang agarang pagsunod sa mga utos ng kinauukulan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, balik face-to-face classes na ang mga mag-aaral sa rehiyon, bagamat umaapila pa rin ang mga gobernador sa pagsagawa ng mga preemptive measures sa kani-kanilang lugar. Para sa Balitang Pambansa, Marlon Aton ng PIA Bicol Region. Samantala, abangan po sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Makakapanayam bukas si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Tatalakayin dyan ang may init na usapin gaya ng mga plano at programa ng ahensya ngayong taon. Kaya bukas po yan, tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang inyong PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.